Hello, good morning! So, for today's video, ang gagawin natin is yung mga possible questions sa immigration. So, paano nga ba makalusot? You answer your paper now. Okay, you just have to wait. We will check. We will exchange your paper. Okay. Now, paano ba makakalusot sa immigration? Ano ba mga possible questions? So, unang-una, pagpasok mo mo dun sa cubicle, meron tayong tinatawag doon na parang immigration. So, doon mo, iaabot mo na yung passport mo. So, sa pag-abot mo ng passport mo, tatanungin ka nila saan ka pupunta. So, syempre, sasagutin mo kung saan ka pupunta. Now, magtatanong yan sila, may kakilala ka doon? So, syempre, sasabihin mo talagang wala kang kakilala. Kasi pag sinabi mo may kakilala ka, hingian ka ng affidavit of support. So, ang sabihin mo, wala kang kakilala. So, sabi nila, so saan ka mag-i-stay doon? So, that's the time na sasabihin mo, meron po akong nakabook na hotel. Ito po yung hotel booking ko. So, iabot mo yun siya. So, pagkatapos noon, sasabihin nila, so, kailan ang balik mo? Halimbawa, pag tinanong ka, sabihin mo, ganito na araw, kung ano yung date na nakalagay doon sa ticket mo, na balik mo, yun din yung sasabihin mo. Ito po yung round trip ticket ko. Ganun mo siya. And, iabot mo lang. And pagkatapos noon, if ever magtanong naman siya, so, saan ka pupunta sa Thailand? For vacation, anong pupuntahan mo? Ito po yung itinerary ko. Yung itinerary, yun yung mga nakaplano kung saan ka pupunta, magkano gastos mo sa trip mo kada araw. Yun yun. And tatanungin ka nila, so, paano mo nasusustain yung travel mo na ito? Saan nanggaling yung funds? So, if ever may business ka, magbigay ka ng business permit. So, kung empleyado ka, sabi nila, meron ka bang certificate of employment? Sabi mo, opo, eto. And then, magtatanong yan sila, company ID. Bigay mo rin yung company ID mo. And sila, approve leave form, sabi nila. So, ibigay mo yung approve leave form mo, which is galing yun sa employer mo. Pagkatapos, meron ka ng approve leave form, sabi nila, meron ka bang travel to order, travel authority, or no objection letter? O, sabi nila, eto, ibigay mo yan siya. Pagkatapos nun, ibigay mo. So, tanungin ka nila, magkano dala mo na pera? O, so, ikaw na bahala nun, magdala. The bigger the amount, mas better na, mas maganda ang, what you call this, mas marami ang pera mo. And tatanungin ka nila, meron ka bang bank statement? Kaya kailangan ng bank statement kasi patunay yun na meron kang regular income monthly na may pumapasok talaga sa account mo. Kasi nga, questionable naman na magtutour ka tapos wala kang trabaho. Saan galing ang pera mo? Inutang? Or ano ba ang inano niyan? So, hindi talaga siya pwede. Red flag ka doon. And dapat, 1 month prior sa travel mo, nag-book ka na ng ticket. Hindi na on the spot kasi questionable, red flag din yon. So, magkakaroon lang ng additional question at saka additional documents. Diba sa first doon sa cubicle, tatanungin ka. Kung doon pa lang nakapasa ka na, tatatakan na yung passport mo. So, pag hindi ka nakapasa doon, meron doon tinatawag na interrogation, yun sa second opinion. Doon na yung pinakamahirap na question ng immigration officer at doon na mas maraming dokumento ang hihingiin sa iyo. And take note, 1 question, 1 answer. Wag nang maraming kuda or any na para kayong naglalagay ng ice cream or icing on the top of cupcake. So again, be confident. Wag naman yung masyadong confident na rude na tignan. Ganun lamang po. Ayan po. So, thank you. I-complain nyo na yung requirements nyo para makapunta na kayo dito sa Thailand at makapagturo na.